Tunay nga bang mga Pilipino ang mga kabataang iyon sa isang maliit na bayan sa Amerika, namumuhay ang mag-asawang sina Eric at Jessica Miller kasama ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Emma. Isang araw, nang dahil sa trabaho ni Eric, ay napadpad sila sa Pilipinas. Doon, nakatagpo nila ang isang grupo ng mga kabataang may ginintuang puso na tuluyang nagpabago sa kanilang paunang pagtingin at maling akala. Ano nga ba ang nangyari? Si Emma, na 4 na taong gulang, ay isang napaka-cute na bata. Ang kanyang mga ekspresyon ay puno ng buhay at kapag siya'y ngumingiti, tila nagliliwanag ang buong paligid. Ngunit sa kabila ng kanyang kaakit-akit na personalidad, mayroon siyang isang malubhang karamdaman. Noong 8 buwan pa lamang si Emma, siya ay nilagnat ng mataas. Dahil dito, na-diagnose siya ng mga doktor na may Broca's aphasia. Ang Broca's aphasia ay isang kondisyon kung saan naiintindihan ng isang tao ang mga salitang sinasabi sa kanya, ngunit nahihirapan siyang magsalita o bumuo ng mga salita. Ang paggaling mula rito ay iba-iba sa bawat tao. Sinasabing mas malaki ang tsansang gumaling kung maagang masisimulan ang rehabilitasyon. Gayunpaman, may mga kasong tuluyang gumagaling at mayroon ding naiiwanan ng mga komplikasyon. Kaya ni Emma na gumawa ng mahihinang tunog kapag may gusto siyang sabihin, ngunit napakahirap para sa kanya na bumigkas ng malinaw na mga salita. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat para maisailalim si Emma sa isang language therapy program. Subalit, kahit sa tulong ng pinakabagong teknolohiya sa Amerika, sinabi sa kanila na mahirap gamutin ang Broca's aphasia at mangangailangan ito ng mahabang panahon. Nang 4 na taong gulang si Emma, nagsimula siyang pumasok sa isang lokal na kindergarten. Sa simula, nagtataka lamang ang ibang mga bata kung bakit hindi makapagsalita si Emma. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang tuksuhin bilang yung batang laging tahimik at kakaiba. Bagamat mga salita lamang ito ng mga batang walang muwang, naging madalas ang tuksuhan. Dahil dito, unti-unting naging isa at itinakwil si Emma ng kanyang mga kaklase. Kahit hindi makapagsalita si Emma, lubos niyang naiintindihan ang sinasabi ng iba. Kaya naman, labis siyang nasasaktan sa katotohanang hindi siya makapagsalita ng maayos tulad ng ibang mga bata. Kahit na ginawa ng guro ang lahat para suportahan siya, mahirap bantayan at kontrolin ng lubusan ang bawat interaksyon ng mga maliliit na bata. Dahil sa kanyang hirap sa pagsasalita, naiwan si Emma sa labas ng samahan ng klase. Lalong nawalan ng gana si Emma na magsalita at maging sa bahay ay hindi na siya kumikibo. Mas lalo siyang naging malungkutin. Para sa kanyang mga magulang na nakasaksi sa lahat, ito ay isang napakasakit at malungkot na sitwasyon. Habang pinoproblema ito ng mag-asawang Miller, isang biglaang anunsyo ang dumating mula sa IT company na pinagtatrabahuhan ni Eric. Nakasaad doon ang isang utos na ilipat siya sa kanilang headquarters sa Maynila, Pilipinas. Nang marinig ni Jessica ang tungkol sa paglipat sa Pilipinas, mariin siyang tumutol. Kung pupunta tayo sa isang bansang iba ang wika at kultura, baka mas lalong mahirapan si Emma, sabi niya. Ngunit, kinumbinsi siya ni Eric na baka ang pagbabago ng kapaligiran ay magdulot ng magandang resulta para kay Emma. Kung hindi natin ito gagawin, baka hindi na natin makita pang muli ang mga ngiti ni Emma, paliwanag ni Eric. Matapos ang mahabang pag-iisip at dahil sa pagpupumilit ni Eric, pumayag na rin si Jessica na lumipat sa Pilipinas. Isang araw, habang nagsasaliksik ang mag-asawa tungkol sa Pilipinas, napanood nila ang isang documentary tungkol sa kultura ng mga kabataang Pilipino. Itinampok dito ang mga kabataang may makukulay na makeup, maiingay na damit, at kakaibang ayos ng buhok, mga hypebeast o kabataang sunod sa uso. Nagulat si Jessica. Akala ko ba ang mga Pilipino ay magagalang at formal? Pero yung mga kabataang iyon, parang ang iingay at ang gugulo nila, sabi niya kay Eric. Para kay Jessica, ang imahe ng mga Pilipino ay magagalang
formal manamit, at mahinahon, kumilos, kaya naman hindi katakatakang magulat siya sa mga kabataang nakita niya sa documentary na nakasuot ng maiingay na damit. Sumang-ayon si Eric. Oo nga, no. Ibang-iba sila sa iniisip nating imahe ng mga Pilipino. Kung puro ganyang kabataan ang makikita natin sa Maynila, baka lalong malito si Emma, sabi niya na may halong pag-aalala. Ganoon kalaki ang epekto sa kanila ng imahe ng mga kabataang iyon. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Eric. Naniniwala siyang ang pagpunta sa Pilipinas ay maaaring magbigay ng bagong pagkakataon para sa paggaling ni Emma, higit pa sa pananatili nila sa Amerika. Para naman kay Jessica, sa pagnanais na makita muling ngumiti ang kanyang anak kahit isang beses lang, tinanggap niya ang desisyon na manirahan sa isang dayuhang bansa kahit na may takot siyang nararamdaman. Kaya, dala ang kanilang mga pasanin mula sa Amerika. Ang pamilya Miller, sina Eric, Jessica, at Emma ay naglakbay patungo sa malayong lupain ng Pilipinas. Pagdating nila sa Pilipinas, pagkatapos ng mahabang biyahe, namangha sila sa ganda at kalinisan ng Ninoy Aquino International Airport. Ito na ba yung bansang Pilipinas kung saan nakatira ang mga kabataang napanood natin sa documentary? Ang tahimik at malinis na kapaligirang, ito ang tunay na imahe ng Pilipinas, sabi ni Eric na may paghanga. Sa katunayan, wala silang nakitang mga kabataang tulad ng nasa documentary sa airport. Agad na lumipat ang pamilya Miller sa isang high-rise condominium sa Bonifacio Global City. Namangha sila sa taas ng mga gusali at sa dami ng mga taong naglalakad na ibang-iba sa kanilang maliit na bayan sa Amerika. Ito na ang magiging bagong mundo ni Emma, bulong ni Jessica sa sarili, na may bagong determinasyon. Sa araw ng kanilang paglipat, abala sila sa pag-aayos ng mga gamit at puno ng mga karton ang kanilang unit. Medyo hindi mapakali si Emma sa bagong kapaligiran, ngunit tila interesado siya sa mga bagong tanawin na hindi pa niya nakikita dati. Ngunit isang araw, habang nag-uusap sina Eric at Jessica sa entrance lobby, sa isang iglap ay nawala si Emma sa loob ng condominium. Emma, nasaan ka? Sigaw ni Jessica habang hinahanap ang anak. Nakita niya si Emma na umiiyak sa isang sulok ng elevator hall. At sa tabi ni Emma, may isang pamilyang Pilipino na nakatayong tila nag-aalala. Nagmamadaling lumapit si Eric. At isang lalaking Pilipino ang bumati sa kanya sa matataas na Ingles. Are you okay, sir? Siya si Jose Santos, isang residente rin sa parehong kondominium. Ang kanyang asawa, si Maria, at ang kanilang anak na babae sa elementarya, si Mia, ay sinusubukang patahanin si Emma. Your daughter? She seems to have difficulty speaking? Maingat na tanong ni Jose. Sumagot si Jessica. Actually, she has aphasia. Maraming salamat sa pag-aalala ninyo, sabi niya, habang paulit-ulit na yumuyuko bilang pasasalamat. Inabutan ni Mia si Emma ng isang maliit na stuffed toy na tarsier at sinabing, "Okay lang yan," sa mahinang boses. Kahit hindi naintindihan ni Emma ang salita, naramdaman niya ang kabaitan sa tono nito at humina ang kanyang pag-iyak. Kung okay lang sa inyo, kapag medyo nakapag-ayos na kayo, bisita kayo sa unit namin. Siguradong napagod kayo sa paglipat, alok ni Jose, na nagpapakita ng pag-unawa sa pinagdadaanan ng mag-asawa. May mga taong ganito kabait sa aming mga dayuhan? Naisip ni Jessica. Unti-unting natutunaw ang kanyang maling akala na baka malamig ang pakikitungo ng mga Pilipino. Nagpasalamat siya ng taos-puso sa pamilya Santos. Makalipas ang ilang araw, nang medyo maayos na ang kanilang bahay, inimbitahan ng pamilya Santos ang pamilya Miller para sa hapunan. Medyo kinakabahan sina Eric at Jessica kung paano kakainin ang mga pagkaing Pilipino nang hindi magmumukhang bastos. Ngunit pagdating nila, sinalubong sila ni Jose at Maria nang mainit. Feel at home lang kayo, sabi nila. Inaya naman ni Mia si Emma. Tara,
Drawing tayo. Sabay ngiti at marahang hinawakan ang kamay ni Emma. Sa hapagkainan, nakahain ang iba't ibang makukulay na putahe. Mayroong mga pagkaing Pilipino, tulad ng adobo at sinigang, pero mayroon ding spaghetti at salad. Naghanda rin kami ng kaunting pagkaing Amerikano, nahihiyang sabi ni Jose. Dahil sa kabaitan ng pamilya Santos, naantig ang puso ni na Eric at Jessica. Hindi namin inaasahan na ganito ninyo kami ituturing kahit mga dayuhan kami. Maraming salamat. Sabi nila na may halong pasasalamat at paghanga. Habang masayang nagkukuwentuhan, ibinahagi ni Jose ang kanyang karanasan nang manirahan siya sa Amerika ng ilang buwan. Nung una, hirap na hirap ako sa English. Talagang struggle sa simula. Natatawang kwento ni Jose. Naging interesado sina Eric at Jessica sa kanyang kwento. Pareho pala tayo ng pinagdaanan. Naiintindihan namin ang pakiramdam, sabi ni Eric. Dito sa Pilipinas, bata pa lang kami, tinuturuan na kami ng pagtutulungan o bayanihan. Gusto kong lumaki ang anak ko na handang tumulong sa mga nangangailangan, nakangiting sabi ni Maria. Sa isang tabi naman, inabutan ni Mia si Emma ng makukulay na krayola at isang sketchbook. Let's draw together, sabi niya. Pinaghahalo ang Tagalog at simpleng Ingles. Sinubukan ni Emma na magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig kundi bahagyang pagbuka lamang nito. Gayunpaman, nahawa siya sa ngiti ni Mia, kinuha ang krayola at nagsimulang gumuhit. Habang pinapanood ang maliit na eksenang iyon, naiyak si Jessica. Sinusubukan niyang makisama, bulong niya. Nang paalis na sila, paulit-ulit na nagpasalamat sina Eric at Jessica. Hindi namin akalain na makakatanggap kami ng ganitong kabaitan sa Pilipinas. Maraming salamat talaga. Hawak-hawak ni Emma ang iginuhit na hayop ni Mia at tinititigan ito na parang isang kayamanan. Tumingin si Jessica kay Eric at bumulong. Pakiramdam ko, medyo gumaan ang loob ko dito sa Pilipinas. Makalipas ang 6 na linggo, inimbitahan sila ng pamilya Santos na mamasyal sa isang amusement park. Bagamat nag-aalangan noong una, nagpasya ang pamilya Miller na sumama. Ang kanilang destinasyon ay ang mundo ng pangarap, isang malaking theme park sa labas ng Maynila. Dahil Sabado, puno ang parke ng mga pamilya at kabataan. Pagpasok nila sa gate, sinalubong sila ng malalaking estatwa ng mga karakter at masayang musika. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa pagkamangha. Medyo nagulat siya sa dami ng tao. Ngunit nang magsimula ang parada, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita niya ang mga mascot na sumasayaw sa saliw ng masiglang musika, ibinuka ni Emma ang kanyang bibig at bumigkas ng mahinang, "Wow!" Si Emma, na kadalasan ay aha lang ang naibibigkas at bihira magpakita ng interes, ay nagsimulang igalaw ang kanyang katawan kasabay ng parada, na tila may gustong sabihin. Nagsasalita si Emma, bulong niya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Eric ay naantig. Buti na lang at pumunta tayo. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kasaya. Pagkatapos noon, sumakay sila sa mga rides na pwede para kay Emma, tulad ng carousel at maliliit na roller coaster. Inakala nilang matatakot si Emma sa mabilis na ride, ngunit bumigkas siya ng habang nanlalaki ang mga mata at mahigpit na nakakapit sa hawakan. Napangiti ang mga nakatatanda sa kanyang katapangan. Hindi ko akalain na makikita ko siyang ganito kaaktibo. Parang panaginip lang ang hirap na pinagdaanan namin sa Amerika. Bulong ni Eric habang marahang hinahawakan ang kamay ni Jessica. Sumagot si Jessica na may luha sa mata. Kahit na mahirap para sa kanya na maibalik ang kanyang pagsasalita. Masaya na ako na unti-unti niyang naipapahayag ang kanyang nararamdaman. Ngunit, nang patapos na ang masayang araw, isang insidente ang nangyari sa souvenir shop. Sa gitna ng siksikan, habang saglit na napatingin si Jessica sa isang estante ng mga stuffed toy, nawala si Emma. "Emma! Emma!" Desperadong sigaw ni Jessica habang hinahanap ang anak sa loob ng shop. Ngunit wala si Emma. Tumulong na rin sa paghahanap ang pamilya Santos. Ngunit dahil sa dami ng tao,
hirap silang mahanap ito. Kahit na humingi na sila ng tulong sa staff para ipaanunsyo ang pagkawala. Hindi mapakali si Jessica sa isiping nawawala si Emma at hindi ito makapagsalita. Paano kung may kumuha sa kanya? Naisip ni Jessica ang mga kaso ng kidnapping sa Amerika at lalo siyang kinabahan. Maging si Eric, kahit alam na ligtas sa Pilipinas, ay hindi mapigilan ang pag-aalala. Maghiwa-hiwalay tayo para mahanap natin siya agad, sabi ni Jose habang tinitingnan ang mapa ng parke. Ngunit sadyang napakaraming tao sa theme park. Kung nakakapagsalita lang sana si Emma, makakahingi siya ng tulong. Ang katotohanang hindi niya ito kayang gawin ay lalong nagpahirap sa kalooban ng kanyang mga magulang. Napahawak si Jessica sa braso ni Eric. Sana, ligtas siya. Dasal niya. Bigla. May narinig silang iyak ng bata at mga boses ng nag-aalalang kabataan. Malapit sa ruta ng parada, isang maliit na bata ang umiiyak. Nakaupo ito sa gitna ng mga tao. Humihingi ng tulong, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig. Walang duda. Si Emma iyon. At ang nakapalibot sa kanya ay isang grupo ng mga high school students na may makukulay na buhok at makeup. Isang dalagita na mukhang leader. Si Reyna, ang nagsabing, "Huwag ka nang umiyak. Okay lang yan." Ang iba naman niyang kasama ay gumagamit ng translation app sa kanilang mga smartphone. Sila ay mga estudyante mula sa Cebu na nasa Maynila para sa kanilang field trip o lakbay-aral. Kasama ang buong klase, nilibot nila ang ilang lugar at sa araw na iyon, sa mundo ng pangarap sila nag-enjoy. Ngunit hindi nila inaasahang makakatagpo sila ng isang batang nawawala at hindi nila ito matiis na iwanan. Dahil hindi makapagsalita si Emma, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa memo function ng translation app, isinulat ni Reyna, "Papa? Mama? Lost?" Ipinakita niya ito kay Emma. Sa gitna ng kanyang mga luha, itinuro ni Emma ang screen. Ngunit, isang guro na kasama sa field trip ang lumapit. "Late na kayo sa meeting time! Bilisan niyo!" Sigaw niya sa mga dalagita. Saglit na nag-atubili si Reyna, ngunit sumagot siya. "Ma'am, nawawala po. Kasi yung bata, hindi po siya makapagsalita." Hindi po namin siya pwedeng iwan. Bumuntong hininga ang guro na tila naiinis. "Ibigay niyo na lang siya sa staff. Bawal kayong gumawa ng sarili ninyong desisyon." Matigas niyang sabi. "Opo, ma'am. Pero sisiguraduhin po naming maayos siya bago kami umalis," mahinang bulong ni Reyna. "Gagawin lang po namin ang tama, kahit mapagalitan pa kami." Muli niyang hinaplos ang balikat ni Emma para pakalmahin ito. Sakto namang dumating sina Eric, Jessica, at ang pamilya Santos sumisigaw ng, "Emma!" Nang makita ni Emma si Jessica, lalo siyang napaiyak ng walang boses. "Emma! Anak! Salamat at ligtas ka," sabi ni Jessica habang mahigpit na niyayakap ang anak. Hingal na nagpasalamat si Eric sa mga dalagita. "Maraming salamat. Paano niyo siya nahanap?" Tanong niya. "Nakita po namin siyang umiiyak doon. Napansin po namin na hindi siya makapagsalita, kaya kahit gumamit kami ng translation app, nahirapan pa rin kami," paliwanag ni Reyna. Nang malaman ni na Eric at Jessica na ang mga kabataang may makukulay na makeup na ito ang tumulong kay Emma, napuno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Naalala nila ang kanilang maling akala sa mga kabataang tulad nila na napanood nila sa TV. Labis silang nahiya sa kanilang sarili. "Hindi po namin pwedeng pabayaan ang isang batang nahihirapan," sabay-sabay na sabi ng magkakaibigan. "Ginawa lang po namin ang tama." "Hoy! Late na talaga tayo. Bumalik na kayo," sigaw muli ng guro. "Pasensya na po," sagot ng mga dalagita sa guro. Bago umalis, nginitian nila si Emma. "Okay ka na ha?" sabi nila. "Anggamang balangalaang da kananganangda. Anggamangalangalanganang da kananganangda." Sinubukan ni Emma na hawakan ang kamay ni Reyna habang bumibigkas ng mahinang u. Kahit saglit lang silang nagkasama, isang tunay na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila.
Paulit-ulit na nagpasalamat sina Eric at Jessica habang yumuyuko. Dito nila lubusang naintindihan kung gaano sila nagkamali sa paghusga batay sa panlabas na anyo. Wala po yun! Natural lang na tulungan ang isang batang nawawala. Sabi ni Reyna, bago sila tuluyang umalis dahil sa pagmamadali ng kanilang guro. Habang pinapanood silang papalayo, paulit-ulit na humingi ng tawad si Jessica sa kanyang isipan. Pagkatapos ng insidente sa amusement park, hirap pa rin si Emma na magsalita. Ngunit mas naging pursigido siyang subukan. Ang paraan ng kanyang pagsubok na makipag-usap sa mga dalagitang iyon ay tumatak sa isipan ni Eric at Jessica. Nagsimula na rin si Emma ng rehabilitasyon sa isang medical center sa Pilipinas. Ang kanyang speech therapist ay matiyagang gumagamit ng mga card at gestures para tulungan siyang makabigkas ng mga tunog. Ngunit may mga pagkakataong sumisigaw si Emma ng dahil sa frustrasyon. Marahil, may mga salita sa kanyang isip na hindi niya mailabas. Nasasaktan si Jessica tuwing nakikita niya ang hirap ng anak. Ngunit, ngingitian niya ito at sasabihing, ang saya siguro kapag dumating ang araw na masabi mo nang maayos ang salamat sa mga ate na tumulong sa'yo, no? Tinititigan lang ni Emma ang mukha ng ina na tila naiintindihan ang sinasabi nito. Samantala, kahit abala sa trabaho si Eric, hindi mawala sa isip niya si Emma. Naisip niyang mali ang kanyang paghusga sa mga kabataang iyon dahil lang sa kanilang itsura. Napakabait nila. Pero hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos, sabi niya sa sarili. Puno ng pagsisisi. Narealize din niya na kahit walang salita, posible pa ring magkaroon ng koneksyon ang mga puso. Makalipas ang ilang panahon, inimbitahan sila ng Pamilya Santos. May event daw sa isang malaking mall. Tara, punta tayo? Alok nila. Para na rin makapag-relax, pumayag ang Pamilya Miller. Ang kanilang pinuntahan ay isa sa mga pinakamalaking shopping mall sa Maynila. Tuwing weekend, may mga dance performance at fashion show sa malawak na event center nito. Pagdating nila, may ilang grupo ng performers sa stage. Medyo nagulat si Emma sa lakas ng musika at dami ng tao. Ngunit nang hawakan ni Mia ang kanyang kamay at sabihing, okay lang yan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa stage. At doon, sa entablado, ang mga sumasayaw ay walang iba, kundi ang grupo ng mga dalagitang tumulong sa kanila. Sina Reyna, Aya, at Bea ay sumali sa isang dance performance bilang isang independent group. Habang nasa Maynila para sa kanilang tour, naghanap sila ng event na pwedeng salihan at nagkataong nabigyan sila ng pagkakataon na mag-perform sa mall na iyon. Hindi makapaniwala ang Pamilya Miller. Hindi ako makapaniwala na makikita natin sila ulit dito, bulong ni Jessica. Naramdaman ni Eric na ito na ang pagkakataon niyang makapagpasalamat ng maayos. Si Emma naman ay nakatitig lang sa stage, bahagyang nakabuka ang bibig. Nang matapos ang performance ni Reyna, pumalakpak ang mga manonood. Sa gitna ng palakpakan, dahan-dahang lumapit si Emma sa stage at sa isang mahinang boses, binigkas niya ang Reyna. Nakita ni Reyna si Emma mula sa entablado. Yung batang nawawala, sabi niya na may gulat sa mukha. Pagbaba nila ng stage, agad silang lumapit. Nagkita ulit tayo. Kasama mo ba sina mommy at daddy mo? Lumapit si Jessica na may tuwa sa mukha. Maraming salamat talaga sa ginawa ninyo noon. Simula nang tulungan ninyo siya, unti-unti na siyang nagsasalita, sabi niya habang umiiyak. At doon, sa hirap ngunit may determinasyon, binigkas ni Emma ang salitang salamat. Saglit na tumahimik ang paligid, naluha ang mga mata ni Reyna. Wow! Ang galing! Nakapagsalita ka na! Nanginginig nilang sabi. Nagpalakpakan din ang iba niyang kasama. Ang galing mo! Good job! Sabi nila. Maging ang ilang manonood na hindi alam, ang kwento ay naantig sa eksena. Matagal na naming gustong magpasalamat sa inyo, sabi ni Eric. Noong una, mayroon kaming maling akala sa mga kabataang tulad ninyo. Ngayon, alam na namin kung gaano kami nagkamali at kung gaano iyon kawalang galang.
Sa wakas, nasabi na niya ang matagal na niyang gustong sabihin. Ngumiti si Reyna. Okay lang po yon. Iba-iba naman ang itsura ng mga tao. Pero hindi naman pwedeng pabayaan ang isang batang nangangailangan. 'Di ba? Nahihiya niyang sabi. Ang kakaibang koneksyon na nagsimula sa isang insidente sa amusement park ay muling nagtagpo sa isang stage sa isang malaking mall. Nakahingi ng tawad si Eric at naiparating ang kanilang pasasalamat. Kahit hindi pa perpekto, buong puso at lakas na sinubukan ni Emma na sabihin ang salitang salamat. Ang kanyang katapangan ay nagdulot ng matinding emosyon kina Reyna at sa mag-asawang Miller. Pagkatapos noon, bukod sa language therapy, natutunan din ni Emma na gumamit ng gestures at cards para makipag-usap. Mas naipapahayag na niya ang kanyang sarili. Siyempre, mahaba pa ang lalakbayin bago siya makapagsalita ng normal. Ngunit ang aral na natutunan nila mula sa mga dalagitang iyon ay hindi dapat humusga batay sa panlabas na anyo. At ang pagmamalasakit sa kapwa ay tumatak ng malalim sa puso ni Emma. Laging sinasabi ni na Jessica at Eric na hindi nila inaasahan ang dami ng kabaitang natanggap nila sa Pilipinas. Ang pagkikita nila sa mga kapitbahay na tulad ng Pamilya Santos at sa mga kabataan mula sa probinsya ay nagpatunay na ang kabaitan at pagmamalasakit ay kayang lampasan ang anumang hadlang sa wika o itsura. Ang mag-asawang Nooy, hindi maintindihan ng mga kabataang Pilipino, ay ngayon buong pusong humahanga sa kanila. Para sa kanila, ang mga kabataang iyon ang may pinakamagandang kalooban. At higit sa lahat, ang maliit na boses na unti-unting ibinabalik ni Emma ay isang mahalagang hakbang na nagbibigay liwanag sa kanyang buhay. Araw-araw, pinipilit ni Emma na bumigkas ng maiikling salita. Ang kanyang imahe ay marahil isang simbolo ng kapangyarihan ng pagmamalasakit na nag-uugnay sa mga tao. Ano man ang kanilang itsura, kapansanan, o lahi,